Shinong, di ba? Isang buwan ka ng buntis. Ni wala ka pa nga sa tamang edad. Pwede mo siyang i-report sa pulis. Ano na meron ng guardian mo? Hindi pwedeng mag-report. Bakit? Dahil ang ama ng bata ay siya rin tagapangalaga ko, si Tito Jiang Bishi. Labis ang galit niya sa akin. Nasa tamang edad na ako, kaya kung managot sa sarili ko. Itong batang ito, pwede pang ipalaglag? Pwede, pero manipis ang lining ng mattress mo. Kung ipalaglag mo ito, baka hindi ka na walay mabuntis. Pag-isipan mong mabuti. Kung sigurado ka talagang ipapalaglag, dapat bago magtatong buwan. Sige. Salamat, Doc. Dati akong paboritong buntot ni Jiang Biji. Ako ang laging sumusunod. Pero ikaw rin ang unang umiiyak kapag natalo ka. Bakit ang hinahina mo naman? Napakawalang kwenta mo. Kasalanan ko bang tawagin kitang malambing? Tanga ka talaga. Bakit mo ko tinatawag na ganun kalambing? Wala naman tayong dugong pinagbabahaginan. Sinira ng mama kong relasyon ng kuya at hipag niya at naging asawa ni Jiang. Ako naman, naging pinakakamuhian ni Jiang Biji. Humingi ka ng tawad sa kuya mo! Kung hindi lang dahil sa mama mo na pinilit ang kuya ko na kunin ang birthday cake mo, hindi sana siya na-aksidente at namatay. Patay na ang mama mo. Ang utang niya sa pamilyang Jiang. Ikaw magbabayad! Pasensya na, baby. Hindi kita kayang panatilihin. Tito, pakawalan mo ako! Tito! Mr. Jiang, sabi ng doktor, ayos na raw si Miss Wei. Kinabalik ko na siya sa eskwelahan. Na-transfer ko na rin ang 50 million sa kanya. Mabuti. Di ba siya ang anak ng driver ng pamilya Jiang? Bakit bigla nyo lang binigyan ng ganito kalaking pera? Ilang buwan ang nakalipas, may nagsabotahe sa akin. Pag-gising ko, siya nang nasa tabi ko. Isipin mo na lang itong kabayaran. Mr. Jiang, bakit pumunta si Miss Obigaini? Baka naman... Ang social butterfly ng department natin bumalik na. Araw-araw, bukod sa klase, lagi sa mga high-end club magkikita. Baka nagtatrabaho bilang pokpok sa club. Sino ba naman ang magkakaalam? Sabi nila, ang nanay niya ay kabit na sumira ng pamilya. Ginamit ang lalaki para iwan ng asawa. Kapag nakumpleto kong 920,000 mula kay Jiang Seli, makakabitaw na ako sa pamilya Jiang at tuloy na mapuputol ang ugnayan namin ni Tito. Kung ano ang ina, ganon din ang anak. Tingnan mo siya, pa-inosente pa. Yun pala, sa loob-loob niya. Oy, Tongtong. Hindi ba kasambahan niyo si Shenong? Nakita mo na ba siyang mang-akit? Maghanap ka ng mga siga. Pag-trip pa si Shenong, kunin niyo ang video. Gusto kong masirang pangalan niya. Huwag ka mag-alala. Naayos ng lahat. Nainom na ni Mr. Jiang ang gamot. Hindi nakalakap ito. Ang swerte naman ni Kinong, yung babaeng yun. Pero, ang pwesto bilang Mrs. Jiang ay akin lamang. Tama na. Ginaya ni siya na ang naging landas ng nanay niya. Kawawa na nga siya. Huwag hinasanang kusang ibos ng asin sa sugat. Ha? Totoo ba kabit din siya ngayon? Hoy, ikaw. Karapat dapat ka ba? Patay ng nanay ko. Bakit kailangan niyo para siyang laitin? Alam mo, si Tongtong ay fiancé ni Mr. Jiang. Ang lakas ng lobong saktan siya. Mr. Jiang? Tama. Si Jiang Biji, ng Jiang Group mismo. Magkasama na sila ngayon. Mr. Jiang, dito po kayo. Bishi, sa wakas dumating ka na. Mr. Jiang, tamang-tamang dating mo. Kani-kanina lang, sinaktan ang fiancé mo sa harap namin. Wala talaga siyang respeto sa'yo.
Silang nauna sa akin. Wala akong ginawa. Shenong, pasensya na. Hindi kasi ako magaling magsalita. Gusto ko lang sana ipagtanggol ka. Hindi ko sinadyang palalayan ang sitwasyon. Nagkamali ako. Napagkamalang ka tuloy. Hindi ka lang basta mahina magsalita. Talagang masama lang ang puso mo. Kung hindi naman pala sinadya, ipaliwanag na lang natin. Magkaklase naman kayong lahat. Ayusin na lang maayos ang usapan. Bawat taon, nagbibigay ko ng bilyong-bilyong donasyon sa Jiang University. Hindi para magpalaki kayo ng mga estudyanteng mahilig magchismis. Ayoko makita pa mga batang yan. Opo. Nag-donate si Mr. Jiang sa Jiang University para kay Shinong. Grabe ang favoritism. Pag-isipan mo yan ng mabuti. Aayusin ko ito na maayos. Ikaw talaga, Shinong. Ang lakas ng loob mong magsumbong kay Beshi. Mr. Jiang, bitawan mo ako. Mr. Jiang? Dati, di ba tawag mo sa akin ay tito? Kayo mismo nagsabi sa akin noon na ayaw mong malaman ng ibang relasyon natin. Sumusunod lang ako sa'yo. Kung ganon, sa eskwelahan, huwag ka nang gumawa ng gulo. Si Wetong nauna. Siya nang basta sa nanay ko. Hindi ba totoo? Hindi ba kabit ang mama mo? Hindi ba siya ang dahilan kung bakit naparalisa ang sister-in-law ko? Pero ang mama ko, matagal ng patay. Ano pa bang gusto niyang gawin? Ginawa niya yon sa sarili niya. Kung wala ka ng ibang sasabihin, Mr. Jiang, aalis na ako. Bakit ka pumunta sa ospital? Ako, pangkaroon ng check-up lang. Nung gabi ng ika-15 ng nakaraang buwan, nasan ka? Nag-tutor ako. Tinutulungan sa homework. Iwan mo na lahat ng kalokohang trabaho mo. Baka isipin pa ng iba na hindi ka na namin nilagaan ng pamilya Jiang. Ipinagmamalaki kong kumita ako ng marangal. Kaya pa ako sa ganitong buhay. Mas mabuting alganin niyo si Miss Wei. Mr. Jiang, tapos na po ang pagbili sa hotel kung nasa nagtatrabaho si Miss. I-a-assign na siya sa magaan na trabaho. Mabuti. Si Gu Xingjia, kaklase ni Miss, mukhang madalas silang magkasama kamakailan. Kung sino man ang piliin niyang makasama, bahala siya. Ang mga ganyang bagay, huwag mo nang pansinin pa. Ipaimbestiga mo ang CCTV ng Yunhai Hotel nung nakaraang buwan, gabi ng ika-15. Di ba si Miss Wei ang nandoon noon? Sundin mo na lang ang utos ko. Eto, Ayos na agad ang pagkukumpuni. pero ang cellphone na yan, mukhang luma na. May silbi pa bang ipaayos yan? Salamat ha. Balang araw, ililibre kitang kumain. May part-time pa ako. Sa susunod na lang. Plano ko pa naman sanang yayain kang manood ng sine sa susunod na linggo. Hindi ba akin tong mga gamit na to? Ano to? Ako nagpa-utos na ilipat ng mga yan. Simula ngayon, bilang fiancé ni Beshi, dito na ako titira sa bahay ng mga Jiang. Sa lahat ng kwarto. Sa iyo, pinakang ko para gawin silid ng mag-asawa. Kaya pinalipat ko na lang.
Hindi ka naman siguro magrereklamo, di ba? Ibig sabihin, tutuloy talaga sila sa pagpapakasal? Mr. John, lumipat na po si Miss sa kwarto ng kasambahay. Bahala siya kung saan niya gustong tumira. Bishi, hindi ako marunong magpalat ng hipon. Pwede mo akong tulungan? Salamat sa abala. Shinong, gusto mo ba ng hipon? Pababalatan ko rin ni Bishi para sa'yo. Ayaw ko masyado ng hipon. Miss, kumain po kayo ng mas maraming isda. Sabi ni Sir, pumapayat daw po kayo kamakailan. Pinadala niya ito ngayong umaga. Masyado kang madaldal ngayon. Dahil ito'y mula sa kagustuhan ni Bishi. Kung ganun, kumain ka pa ng marami. Salamat, pero nag-iingat ako ngayon sa pagkain. Hindi ko masyadong gustong isda. Ang paraan mo ng pagtanggi sa iba ay talaga namang nakakabuisit. Beshi, kung ayaw kumain ni Shinong, hayaan mo na. Huwag mo siyang pagalitan para sa akin. Sa huli, ako naman yung fiancé at balang araw, ako rin magiging tiya ni Shinong. Ayaw kong magkaroon kami ng sama ng loob. Ayaw kong mahirapan ka. Baka buntis siya. Sumakit lang siya ng dalaga. Ang alam ko lang mga buntis ay ayaw sa amoy ng karne. Baka dahil ayaw niya sa akin. Kaya pati ang pagkain na sinerve ko, ayaw niya. Huwag niyo pong itindi Miss Wei. Hindi po ganun si Miss. Baka kasi nung nakarang buwan, masyado siyang napagod sa pagtatrabaho sa hotel. Kaya siya nasusuka. Hotel? Anong hotel? Yunhai Hotel ba? Nung gabi ng ika-15 na nakaraang buwan, umuwi ba siya? Hindi. Buntis ka? Hindi. Bakit ka nagsusuka? Sabi ng doktor, kailangan ko raw umiwas sa ilang pagkain. Pero pinilit niya ko pagkainin ang isda ni Weitong. Saan mo ko dadalhin? Saan sa tingin mo? Dadalhin kita sa ospital para mapatignan. Baka kasi may malubang sakit ka. Tapos kami pang sisihin. Huwag kayong mag-alala. Nagpatingin na ako. Bukod sa mababang blood sugar, maayos naman ang kalusugan ko. Wala naman itong kinalaman sa'yo. At lalo nang wala sa pamilya Jiang. Shinong, mas mabuti pang huwag ka na magsinungaling. Hindi. Kapag naibalik ko na agad ang 80,000 kay Tito, hindi niya ako pipigilang umalis sa bahay ng pamilya Jiang. Gising ka na. Bishi, mukhang may kailangan si Shinong. Babalik na lang akong mamaya. Lumabas ka. Shinong, ikaw na rin naghahanap ng kahihiyan. Hubarin mong damit mo. Nasaan ang birthmark sa likod mo? Nasaan ang birthmark sa likod mo? Pangit kasi, kaya pinatanggal ko na. Bakit? Bago ako bumalik mula sa study room, linisin mo lahat ng gamit mo at lumayas ka. Pero hindi ba't engaged na tayo? Normal na tumira tayo sa isang bahay. Sino nagsasabing fiancé mo ako? Pero akong naging babae mo. Kahit ano pa nangyari sa atin noon, binigyan na kita ng sapat na kabayaran. Tigilan mo ng ilusyon mo.
Gaano ba katagal mahanap ang footage? Pinakamaaga ay 3 araw. Sabihan mo agad ako pag may balita. Opo. Baka natagsan ni Jiang Beji na peke ako. Hindi pwede. Manager Lu, may favor ako. May laman ng 80,000 ng card na ito. Anong ibig mong sabihin? Sa mga taong ito, lahat na nagastos ng pamilya Jiang sa akin, umabot ng 1,000,000. Ang natitirang 920,000, babayaran ko yon. Gusto mo nang putulin ang ugnayan mo sa Jiang family? Lubos ang pasasalamat ko sa pamilya Jiang para sa 12 taon ng pagpapalaki sa akin. Panahon na para lumipat ako. Bakit? Kakapagrelasyon mo pa lang, tapos titira ka na agad kasama si Gu Xingjia? Hindi totoo yan. Eh bakit ka nagmamadaling umalis? Sige, hulaan mo. Kung malaman niyang lahat ng kagagawa ng nanay mo noon, magiging kayo pa rin ba? Jiang Beji, hindi mo pwedeng gawin to. Mga personal kong bagay yun. Anak ka ng kabit, tapos nagpapakapribado ka? Oo, kabit ang mama ko. Kaya ba karapat dapat na akong mamatay? Ako ba? May nagawa ba akong mali? Mali ba? Wala kang kinalaman sa pagkamatay ng kuya ko? Kung hindi dahil sa birthday mo, mamamatay ba siya sa aksidente? Tignan mo ako na mabuti. Shinong, akala mo ba ang utang mo sa Jiang family ay 1,000,000? Ang totoo, may dugo kang pasaan. Sinasabi ko sa'yo, habang nabubuhay ka, hindi mo kayang putulin ang koneksyon mo sa Jiang family. Kung hindi ka papatay, tigilan mo pagkaawa. Wala akong pakialam sa luha mo. Manager Lu, may kailangan po kayo sa akin. Oo. Gusto kitang kausapin tungkol sa shift mo. Puro night shift ka kasi nung nakaraan. Bakit parang nahihilo ako? Siyempre, nilagyan ko ng pampalibog ang kwarto. Nakasloob ka pa rin lumaban? Nung nakaraan, muntik na kitang makuha. Akala mo ba tapos na? Nasa kamay pa rin kita. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! President Jiang, malapit na magsimula ang seremonya ng pagbili sa hotel. Pinalagtas mo ako! Fishy, baka naman ito lang laro ng magkasinta ni Shenong. Nakakayak mo salayan mo. Huwag na lang. Marami pa tayong kailangang asikasuhin. Tara na. Jiang Beji, iligtas mo ako! Lumayas ka! Nongnong! Nongnong! Ayos ka lang ba, Nongnong? Tito! President Jiang, ang daming dugo ng babae! Anong klaseng asawa ka? Hindi mo alam na buntis ang asawa mo. Buntis siya? Huwag kang mag-alala. Ligtas ang bata dyan sa tiyan mo. Bakit mo ko niloko? Yung batang yan sa tiyan mo, akin ba yan? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Mr. Jiang. Yung nakaraang buwan, sa Yunhai Hotel, ang babaeng nakasama ko. Ikaw yun, di ba?
Hindi nga ako pumunta sa Unay Hotel ng nakaraang buwan. At buntis na ako ng 2 buwan. Paano magiging anak mo to? Kino. Lasing ako noon pero hindi ako patay. Palinaw kong natandaan kung sinong babaeng kasama ko. May birthmark siya sa likod niya. Ah? Ganun ba? Oo, may birthmark talaga kung wala pa kabata. Pero hindi lang naman ako ang may ganoon. Diba? Mr. Jiang, ganun ka na ba kadesidido? Nakakuha ng bata na sa tiyan ko. Baka naman may gusto pa sa akin. Ano? Wala kang kinalaman dito. Hindi ka pa kasal, buntis ka na? Wala ka bang hiya? Huwag kang mag-alala. Walang nakakaalam ng relasyon natin, Mr. Jiang. Kahit mapahiya ako lang mapapahiya. Walang kinalaman sa inyo o sa Jiang family. Sabihin mo na nga, sino ang ama ng batang nasa tiyan mo? Wala siyang ama. Pati ng ama ng bata. Ayaw mong sabihin ah. Kung ayaw mong sabihin, ako magdidesisyon para sa'yo. Bitawan mo ako! Saan mo ko dadalhin? Sa pagpapalaglag. Mga tao! Wag! 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 Mr. Jiang, anong karapatan mo magdesisyon para sa akin? Karapatan ko bilang tito mo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Lumayo ka! Ang bata ay nasa tiyan ko. Ako lang may karapatan magdesisyon kung itutuloy ko o hindi. President Jiang! Hindi pwedeng palaglagay ng bata ni Miss. Kung ipipilit ang aborsyon, pati siya mamamatay. Ano? Lumayo ka! Tama na! Lumayo ka! Shinong! Kung ipipilit mong alisan ng batang ito, mamamatay rin ako. Handa ka magbuwis ng buhay para sa lalaking yon? Gaano mo ba siya kamahal? Mahal na mahal. Shinong, kahit mamatay ka sa harap ko, hindi ako kukurap, pero wag mong sayangin ang medikal na pasilidad. Jiang Bishi, bitawan mo ako! Simula ngayon, kung wala akong pahintulot, hindi siya pwedeng lumabas. Opo! Shinong, hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung sino ang ama ng batang yun, hindi ka makakalabas saan man. Jiang Bishi! Palabasin mo ako! Jiang Bishi! Kinakulong mo ako! Imbestigahan mo. Tignan ko sa nakaraang 2 buwan sino ang mga lalaking nakasama niya. Kahit magukaya ko ng libingan, kailangan ko matagpuan ang lalaking yon. Opo! President Jiang, napakaalaga niyo po kay Miss. May gusto po ba kayo sa kanya? Ang nanay niya, sumingit sa relasyon ng kuya at hipag ko at siya pang dahilan kung bakit namatay si kuya. Paano ko naman magugustuhan ang anak ng isang kabit? Masama po ito, sir. Palabasin niyo si Miss. Mukhang may nangyaring masama. Nawala na siya ng malay. Ano? President Jiang! Doc, kumusta na siya? Huwag po kayong mag-alala, President Jiang. Mababa lang blood sugar niya. Binigyan ko na siya ng dextrose. Pahinga lang kailangan. Ayos. Nong, ano bang gagawin ko sa'yo? Dahil lang ayaw kitang palabasin, ginamit mo to para mapilit mo kung makompromiso. Shinong, sinasabi ko sa'yo, wala nang susunod pa. Dahil sa susunod, hindi na ako tatawag ng tulong. Wala nang mas gusto pa kaysa sa akin na mawala ang batang nasa tiyan mo. Miss, sa susunod po, huwag niyo na pong gamitin ang katawan niyo para lang magalit sa sir. Nung malaman niyang nawalan ka ng malay, binantayan ka niya ng buong gabi.
Siya pang pinakagustong mawalang batang ito sa tiyan ko. Paano pa niya kung maiintindihan? Kung hindi siya nagmamalasakit sa inyo, bakit siya magagalit ng ganyan? At paulit-ulit na itinanong kung sinong ama ng bata. Sabihin niyo na kasi, para nito sa kakabuti mo. Ikakasal na siya. Kung sasabihin ko, baka siya rin matulad sa akin, dalang-dalang pangalan ng anak ng kabit. Ipagbigay alam sa lahat, simula bukas, pwede nang pumasok si Mrs. Eskwela, magdagdag ng mga tao para bantayan siya. Opo. Pero paano kung pagchichismisin siya ng ibang estudyante? Kung may sino mang maglakas loob na magchismis sa kanya, papalayasin ko sila sa buong lungsod ng Jiang. Opo. Sino? Sige, naiintindihan ko. President Jiang, nasilip na po ang CCTV ng hotel sa Yunhai. Sino? Sino? Si Miss Wei po. Imposible. Wala siyang birthmark sa likod niya. Sabi ng manager, noong mga oras na nandoon ka, sira ang CCTV ng hotel. Walang footage ni Miss. Tanging si Miss Wei lang ang nakuna ng kamera. Bishe, pinagdudahan mo ba ako? Gusto ko lang malaman ng totoo. Sa paningin mo ba, isa lang akong mabanghang na sakripisyong dangal para sa pera? Ang 50 million iyon, akala ko noon ay bride price mo para sa akin. Kaya ko tinanggap. Hindi ko inaakala. Esa pala yung bride para manahimik ako. Ang damdamin ko, hindi ganun kababaw. Ibabalik ko ito sa'yo ngayon. Ibig bang sabihin ay nagsasabi siya ng totoo? Nagkamali ba talaga ako? Buti nalang pinauna ko ng sira ng CCTV para makalusot. Pero kailangan ko pa rin gumawa ng paraan para makatulong si Jiang Bijou sa akin. Para kahit anong mangyari, hindi na siyang kakatanggi. Subukan mo ito. Kuya, hindi ko pwedeng tanggapin. Iyan ay iniwan ng tita para sa'yo. Kung sinabi kong tanggapin, tanggapin mo. Ang dami mo namang sinasabi. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Oo, maganda. Salamat, kuya. Maligayang kaarawan, Nongnong. Sana'y pagpalain ka nito. Naway lumaki ka na malusog at masaya. At namuhay ng ligtas at payapa. Miss. Miss, ipinagluto ko kayo ng noodles. Kahit wala kayong gana, para sa sanggol sa tiyan mo, kumain po sana kayo kahit kaunti. Miss, huwag na kayong malungkot. Pumayag ni sister na makapasok na kayo sa paralan bukas. Talaga? Kailan ba kita niloko? Kaya kumain ka ng marami. Aakit lang ako saglit. Sandali lang. Kumusta na ang sugat ni Tito? Kung gano'n siya pinapahalagahan, bakit hindi mo iparamdam sa kanya? Sister ay nasa study room ngayon at nagtatrabaho. Kung malalaman niyang initindihin siya, siguradong matutuwa siya. Ang sugat ni Tito, mas gagaling ito kung gagamitin niya ang gamot na ito. Tito, andyan ka ba? Anong ginagawa ni Shinong dito? Bishi, dahan-dahan ka naman. Huwag kang makulit. Jiang Bishi, ito bang tinatawag mong trabaho? Bishi, nandito ka na. Anong ginagawa mo dito? Beshi, akin ka na. Hindi mo ba talaga ako nanaisin? Huwag mo kong subukin ng paulit-ulit. Shinong, walang hiya ka talaga. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako matatanggihan ni Bishi? Ipakalat mo sa media ang video ng gabi ngayon. Gusto kong makita kung hindi ka pa rin mananagot sa akin. Aling Zhang,
Kinain niya ba yung noodles na pinadala ko kahapon? Kinain po niya at nang malaman niya na papayagan niya siya makapasok sa eskwela, parang gumanang pakiramdam niya. Kitang-kita sa kanya na mas gumanda ang estado niya. Basta kumain siya, ayos na. Malamig ng panahon ngayon. Madaling sipunin ng mga buntis. Alagaan mo siya ng mabuti. Opo, gagawin ko. Totoo palang buntis si Shinong. Hindi ko pwedeng hayaan si Shinong at ang magiging anak niya. Nahadlangan akong magiging ginangjang. Miss, inumin niyo agad ang sopas habang mainit pa. Sige, salamat. Nagugutom ka rin ba? Rongrong, ano nangyari sa'yo? Inaanunsyo ng Jiang Group na si Jiang Meishi na ikakasal kay Wei Tong. Ayon sa ulat, magkakabata raw ang dalawa at ikakasal na sa loob ng 1 linggo. Huwag mong sabihin si Tito. Iniisip na nakakaya ko sa pamilya Jiang. Kaya gusto niyang patahimikin ako. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi ko ayaw may mananakit sa'yo. Ano? Anong sabi mo? Ang sabi ko, pumapayag akong ipalaglag ang bata. Bakit? Sabi kasi ni Yaya Zhang na lahat ang ginagawa mo ay para sa ikakabuti ko. Kaya nagpapasyahan kung sumunod ako sa'yo. Hindi yan ang mahalaga. Ang gusto kong malaman kung sino ang ama ng bata at kung... Huwag mo na siyang banggitin. Pwede bang igalang ng desisyon ko? Alam mo ba ang magiging bunga kapag pinalaglag mo ang batang ito? Alam ko. Pero sabi rin ni Yaya Zhang na nag-aalala ka sa akin. Kaya siguradong iaayos mo na para sa akin. Hindi ba? Sige. Salamat, Tito. Nung bata pa ako, lagi kong pasaw at nasusugatan. Sabi mo, ang gamot na to ay sobrang epektibo sa sugat sa katawan. Nung huli sa ospital, ako naging makulit. Kaya ka nasugatan. Patawad. Nong, bakit parang ang bait mo na? Hindi na ako sanay. Tito, pakireserba na ng schedule para sa abortion ko. Hello, Mr. Jiang. Paki-schedule para kay Nongnong para sa abortion sa loob ng 3 araw. Salamat, Tito. Mr. Jiang, totoo bang ipapalaglag yung anak ni Miss? Desisyon niya yun. Hanapan mo ko ng pinakamahusay na surgeon. Gusto ko ligtas siya. Opo. Isa pa, ipaimbestiga sa Weitong. Kung totoo bang nagpali siya ng birthmark. Kayo po, hindi ba nagpasya na kayong pag-asalan si Miss Wei? Bakit kailangan pa rin paimbestigahan?